Tibay, hindi pa tayo huli. Ginoong Mateo maganda sa wakas. Makikita ko na ang aking asawa na 100 taon kong hindi nakita. Hama amoy. Alamat ito. Tibay, paano kita tinuruan? Mag-ingat sa iyong asal. Ginoong Mateo, sabi mo si Doña Marilag ay muling ipinanganak bilang aking apo? Sa ganong kadahilan, ano ang itatawag mo sa akin? Sino ang nagkakagulo dito? May kailangan po ba kayo? Naghahanap kami ng asawa. Siya, naghahanap ng asawa niya. Ako, naghahanap ng asawa ko. Nagbibiro lang po kayo? Isa lang ang senyorita ng Santos at may kasunduan na. Ang mga asawa ninyo ay... Yung may kasunduan, asawa niya, ang asawa ko, ang lola ng Santos. Ligaya. Walang galang! Ang Lola Santos ay may edad na! Paano niyang asawa? Pinapahiya ninyo kami! Tao! Patayin ninyo ang mga ito! Ako at si Senyorita Santos may kasunduan dati. Ipasa mo ito sa kanya. Mangyaring maghintay. Ako po'y magsasabi. Ningning, noon, ikaw ay dito, sa ilalim ng puno na matay. 100 taon na, natandaan mo pa ba ako? Lola, sabi mo namatay ako dati. Sa buhay na ito, dadating ang aking minamahal, may Ngunit na yon, para iligtas ka, ay may kasunduan ako sa De La Cruz. Kung talagang dadating siya, ano ang gagawin ko? Senyorita, may bisita po na may kasunduan sa inyo. Ano? Dumating na siya. Ngayon, malamang ay matanda na siya. Carlos de la Cruz, bagaman mayabang, ngunit nasa kanyang prime. Wala nang magagawa. Magpakita na lang. Don, si Marilag ay ikakasal na. Biglang may dumating na unang pag-ibig. Ang sakit ni Lola, ano ang gagawin? Lola ay may sakit. Langit ang De La Cruz. Hindi pwedeng ikasal si Marilag sa iba. Kunin ang pera at paalisin sila. Huh? Ang lakas ng kanyang presensya. Anong ginagawa mo? Bakit ka ganyan? Anak! Ako ang tatay mo! Walang katotohanan! Ang kuko mo, mas maitim ba kaysa sa iba? Tibay, kumarma ka. Ina, bakit ang kuko ko iba sa iba? Benigno, ang iyong ama ay hindi tao. Ikaw ay may dugong alamat. Kaya natural na iba ka sa iba. Walang alamat sa mundo. Bakit kayo nandito?
Nandito ako ngayon para manligaw. Umalis kayo! Kayo lang mga probinsyano gusto niyong pakasalan si Marilag. Si Marilag ay ikakasal na sa De La Cruz. Kayo ay pangit na gustong pakasalan ng maganda. Umalis kayo! Lola ay may sakit. Walang pagpipilian. Umuwi na kayo. Hindi pwede! Wala lang kasunduan sa De La Cruz! Ang sakit ng iyong ina! Si Ginong Mateo lang ang makapagpagaling! Kayong makakapagpakaling? Kayo lang mga probinsyano makakapagpagaling? Ay naku! Kasunduan ng De La Cruz. Nasaan? Dito. Mini, naalala mo pa ako? Bakit ko siya tinawag na asawa? Ako si Senyorita Santos Marilag. Hindi ako si Lu Ningning. Laalagaan ko ang kaluluwa ni Ningning, pero nakalimutan na niya ang nakaraan. Marahil ito ang resulta ng paglaban ko sa tadhana. Alam mo na ang sinabi ko? Sabi ko ang apo ko ay maganda talaga. Parang ako! Sino ka? Bakit mo ko tinawag na apo? Ako ang lolo ng Santos, si Benigno! Ang Lola Ligaya ay aking asawa. Walang katotohanan! Ang dalawa ay mga baliw na hindi kilala. Sa pagpasok pa lang, nagsasabing sila ang mayari. Kung hindi dahil sa kasunduan, matagal ko na kayong pinabuhisan. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig. At hindi ako papakasalan ang hindi kilala. Maaari na kayo umalis. Tama! Nagbigay na ang De La Cruz! Hindi na pwedeng bawiin! Para tulungan si Lola, dapat pakasalan ni Marilag si Carlos! Si Ligaya ang aking asawa. Ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Bakit may iba pang makikialam? Go! Picky one! Mag-usap lang, bakit ka gumagalaw? Tibe, kung maagapan ko ang lola, ang kasunduan mo sa De La Cruz ay matatapos na. Ang sakit ng nanay, taming De La Cruz lang makaligtas. Agad kayo lumabas. Walang makakapakasalan si Marilag. Ang kasunduan ng De La Cruz. Gagawin mo ba? Don Santos, nasira ang kasunduan! Kung masagasaan ng De La Cruz, hindi nila malulunasan si Lola! Ano na ang gagawin natin? Ang ginawa ninyo, kailangan may paliwanag. Naging alagad si Ligaya. Natutuhan niya lahat. Hindi na siya nagkakasakit. Hindi siya may sakit. Kundi sinapian. Ano? Sinabi? Walang katotohanan ang sinasabi ninyo! Lalabas din ang katotohanan. Dumating si Senyorito Carlos! Nandito na akum. Ito ang kasunduan namin ni Senyorita Marilag. Ano ba talaga ang nangyayari? Senyorito Carlos! Maling pagkakaintindi. Siya ang sumira ng kasunduan. Papagawa ko kaagad ang bagong kasunduan. Siyang sanhi ng pagsapian ni Ligaya. Kayong dalawa. Ako. Binata, kung manluhod ka ngayon,
Magpakumbaba sa akin. Hindi ko nito ipagpapatuloy. Kung hindi, wala nang kasunduan. Wala kayong makukuha na gamot para kay Lola. Senyorito Carlos, wag! Ikaw ay mortal lamang. May kaunting karanasan. May lakas ng loob ka. Hindi ka ba natatakot? Natapusin kita? Ikaw! Senyorito Carlos, siya ay alagad ni Dr. Mateo, hindi kayo makakasagasa sa kanya! Dr. Mateo? Ang hiyas na sinasabi mo ay alagad lamang sa loob ng gubat, isang simpleng magsasaka. Siya ay sumunod lamang at natutunan ang kaunti. Sa pagkakauna, mas mababa siya sa akin. Ikaw ay isang maliit na alagad lamang. May lakas ng loob ka. Bakit parang malamig? Atake! Senyorito Carlos! Wala na kayong makukuha na gamot para sa kanya. Senyorito Carlos, ito! Don! Don! Lola! Malapit na mamatay si Lola! Ano? Ligaya. Nagtagal ako. Ako si Kuya Tibay. Paglipas ng panahon, ang tagal na palang lumipas. Lola! Lola! Bilisan! Magtawag kay Carlos! Po! Patayin! Ano hinihintay mo? Dong, ako... Ano ginawa mo? Bitawan mo siya! Ginoong Mateo. Walang kaluluwa. Sino ang kumuha ng kaluluwa ni Ligaya? Si Carlos de la Cruz! Patayin ko siya! Tahimik! Kayo dalawa, huwag kayong magsalita ng walang basehan. Ano ang kinuha ang kaluluwa? Paano makuha ang kaluluwa ng tao? Walang katotohanan! Walang katwiran! Walang problema. Kung ayaw mong maniwala, hanapin ko ang kaluluwa ng iyong ina para makita mo mismo. Ikaw! Tuhating! Bilisan! Oh, tao. Kumusta? Ngayon, alam mo na, ang galing ng pamilya de la Cruz. Binata, ipapakita ko sa iyo ang tunay na galing sa medisina. Senyorito Carlos, pakiusap! Iligtas mo ang aking ina! Sige. Binata, hintayin mong buhayin ko si Lola Santos. Pagkatapos ay hahabulin kita. Patayin! Ano ito? Anong ginawa mo sa akin? Ano ba talagang gusto ninyo? Malapit nang mamatay ang aking ina! Kung may mangyari sa aking ina, kahit buhay ko pa ang kapalit, hindi ko kayo papatawarin! Kung gusto mong iligtas ang ina, huwag mong isugod ang mga lobo. Lobo? Sino ang lobo? Kayo ang mga lobo! Agad nabuksan si Senyorito Carlos! Ang kaluluwa ni Lola Santos ay nakulong ko sa pilang ito. Ganun pala. Huwag kalaw. Kaluluwa ng iyong ina ito. Masyado kang mainit. Magagalit siya. Tising... Ligaya! Ligaya! Kuya Tibay.
Imposible. Hindi ito posible. Sa mundo may ganung kakayahan. Sino ka talaga? Ligaya! Nandito na ako! Bakit ganyan si Ina? Paano? Baka siya ba talaga ang aking ama? Kung siya lang sana ang mapangasawa. Tiba'y bumaba ka na? Nagawa na ba ni Ginoong Mateo ang pagsubok? Nagawa na ni Ginoong Mateo ang pagsubok. Sumama siya sa akin, bumaba ng bundok. Ligaya, tapos na ang iyong misyon. Tapos na. Gino, bumaba. Pagsubok, Lola. Ang iyong guro? Ngunit siya... Hindi tama yan. Ang guro ng ina ay nung isang siglo pa. Kahit buhay pa, dapat ay matanda na. Baka ito nga po niya. Tulungan akong tumayo. Alaga. Nagmamano po. Ano? Ginong Mateo. Ginong Mateo. Tumayo ka na. Ligaya. Ligaya, tapos na ang iyong misyon. Magaling kang gumawa. Ina, bagong gumaling ka. Umupo ka at magpahinga. Benino, may puting buhok na ako. Masaya akong makita kayo at si Ginoong Mateo. Ligaya, hindi pa tapos ang ating misyon. Hilos mapahamak ka at magkalayo na tayo. Ina. Walang hiya. Pinapakain mo ang pumatay sa ina. Kung hindi tumulong si Ginoong Mateo, pakapatay na ako ngayon. Ina, amito. Ang kaluluwa ng iyong ina ay nakakulong sa bulong na ito. Ang lahat ng ito ay sinadya ng pamilya de la Cruz. Ano? Walang katotohanan! Ang pamilya de la Cruz ay manggagamot. Paano nila malalaman ang ganitong maruming paraan? Totoo doon. Si Gabriel ang nagpakilala sa De La Cruz. Hindi mo pinaniniwalaan ang De La Cruz, pero hindi mo naman pwedeng hindi paniwalaan si Gabriel. Ina, si Gabriel ay iyong apo. Hindi niya kayang syaktan ka. May malaking pagkakamali ito. Walang kwenta ang pagkakamali! Sino nagbigay ng lakas? Hindi ka pwedeng magduda sa patay at guro niya. Ikaw! Huwag kang bastos sa tatay mo. Lola! Lola! Gumaling ka na po! Ang gamot ng De La Cruz ang gumaling sa kanya. Gabriel, sabihin mo, ikaw ba ang naging bita ng De La Cruz para sa lola? Siyempre. Carlos, nainom na ba ni Lola ang gamot? Pulong ng tuko. May lakas din pala ang pamilya de la Cruz. Ang kuko, bakit may itim din siyang kuko? Carlos! Ang Santos at De La Cruz, walang alitan! Bakit di nyo kami saktan? Para kay Marilag. Magpakatotoo ka. Para sa dugo. Dugo. Anong dugo? Ang Santos, hating tao, hating alamat, dugo, malinis, lason, gamitin para sa bulong, mas mabilis. Para sumipsip ng dugo ng Santos at gawing hiyas. Ano?
Walang katotohanan! Wala kaming dugong alamat! Sino ba siya? Gustong gamitin si Carlos para mapuri ni Lola. Pero siyang sumira. Ang sakit sa mata niya. Carlos de la Cruz, Kawing Minatamis! Magpatay kayo? Pamilya de la Cruz, ang pinakamalakas! May karapatan ba kayo? Pamilya de la Cruz. Madaling patayin tay sa langaw. Ha? Guro, tulungan mo ako! Guro, tulungan mo ako! Wala ka ng guro. Guro, tulungan mo ako! Sapat na. Tibay, paalisin mo siya. Nakalimutan ko na ang guro mo. Lola, dahil si Carlos ay aking pinapasok, hayaan na akong ayusin ito. Ngunit hindi ko alam kung sino itong lalaki. Siyang aking madalas banggitin na guro. Respeto ninyo siya. Ano? Walang katotohanan. Bitbitin siya. Nini. Umalis na kayo. Gusto kong makipagkwentuhan kay Ginoong Mateo. Hindi mo talaga ako naalala. Ninia. Ginong Mateo, Doña Marilag! Hindi. Mahirap ligawan ng apo ko, di ba? Ginong Mateo. Si Marilag, matigas ang ulo. Baka iniisip niya na ikaw ay ginagamit lang siya. Walang problema. Mapapamahal ko si Ningning sa akin muli. Ganun ba, Ginoong Mateo? Manatili kayo sa Santos. Bukas ay may seremonya. Ang lahat ng Santos ay kilalanin kayong ninuno. Ang binata na yon ay guro ni Ina? May problema ba? Sa gulo nilang to, ang kasal natin sa De La Cruz ay tuluyang nasira. Ang kayamanang ito ay nawala na lang. Mateo, ang pagmamahal niya kay Ningning ay napakalalim. Ba't kailangan ng nakaraan para mahalin mo ako? Kuya, anong problema? Ama, alam mo ba, gusto ni Lola, kilalanin silang ginuno. Hala? Kabaliwan lang ito! Doon! Ama, dapat ninyong pigilan si Lola. Ang pamilya Santos hindi pwedeng kilalanin ang dalawang misteryosong tao bilang mga ninuno. Oo nga, ang kasal natin sa De La Cruz ay tuluyang hindi matutuloy. Ba't ipapakasal mo si Marilag sa misteryosong lalaki? Ako si Benino, hindi maniniwala Ako ang ama mo! na ang misteryoso ay aking ama. Ina! Alam niyo na siguro, si Tibay ang dati kong binanggit sa inyo na ama at lolo. Si Tibay ay alamat. Kaya ang pamilya Santos ay may dugong alamat. Si Ginoong Mateo ang aming guro.
Mula ngayon, ang pamilya Santos ay laging igalang siya. Ligaya, sinong Mateo? Maganda! Mula ngayon, hindi na ako mag-isa na parang asong ulila. Off, off! Ina, sa pagkilala sa ninuno, pakiisip muli. Ang pamilya Santos ay hindi basta-basta pwedeng pumasok. Hindi basta-basta pwedeng pumasok. Pinapasok ang De La Cruz. May buhay pa ba ako ngayon? Ikaw ang panganay ng Santos. Ikaw ang magsisimula. Yumuko kay Lolo Tibay at kay Ginoong Mateo para kilalanin ang ninuno. Ako si Gabriel. Hindi maniniwala na siya ang ninuno. Siya. Hindi karapat-dapat. Walang hiya! Mahal ko nga po! Bakit hindi mo kinikilala ang iyong ninuno? Lola, baka matagal ka na may sakit. Naging bingi na ang utak mo. Palagi mong sinasabi na sila ang iyong asawa at ang unang pag-ibig ni Marilag. Ngunit sila ay mukhang napakabata. Lola, baka ikaw ay nilinlang... Batang ito, kung hindi ka tumahimik, pagdidisiplinaan kita. Huwag mo makalain na hindi ko alam ang iyong balak. Gusto nyo lang ang yaman ng Santos. Kung hindi, bakit si Lola ay matanda at puti na ang buhok? Ngunit kayo ay napakabata? Lola, baka sila ay yung kabit? Walang hiya! Walang utang na loob! Ligaya. Humika! Humingi ng tawad kay Lola. Lola, pasensya na po. Ina, walang preno si Gabriel. Nagalit siya sa inyo. Ngunit, ang sinabi niya, may katotohanan din. Siya ay napakabata. Paano maging ama ko? Isang immortal ba siya? Walang immortal sa mundo! Tahimik! Kahit siya ay immortal, bilang kanyang anak? Walang immortal sa Santos. Ina, pagbalik sa ninuno, pakiconsider na lang po. Ang Santos ay dugong kalahating alamat. Hindi naman purong dugong alamat, kaya hindi matagal ang buhay. Walang katotohanan. Ang Santos ay hindi alamat. Hindi ka naniniwala? Siyempre. Okay, ipapakita ko ang dugong alamat mo. Isa, dalawa. Tatlo. Anak ko! Don, utusan mo sila ibalik si Gabriel! Ibalik si Gabriel! Ina! Sapat na. Tapos na. Ako, ikaw! Oh anak! Oh anak! Ikaw! Mahal kong apo, maniniwala ka na ngayon na aso ka? Ako ang iyong ninuno, di ba? Ang itim na kuko ay hindi pwedeng makita ang buwan. Isa itong katangian ng half-alamat. Kung ang pamilya Santos walang dugong half-alamat, bakit ang pamilya De La Cruz gagawin ng lahat para sirain kami? Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo aamin? Hindi! Ina! Walang alamat sa mundo. May mabuti at masama ring alamat. Kung hindi dahil kay Tibay na nagligtas sa akin sa alamat, hindi ako mabubuhay ngayon at hindi ka rin magkakaroon, Benigno. Para makasabay sa mundo, takot sa tingin ng iba, itinatago ang marka, takot pang kilalanin ang ninuno, paano maging anak ng alamat. Alam ko ang galing ninyong dalawa. Sa tingin ko, pagbago ng tao ay hindi mahirap sa inyo. Hindi ka rin naniniwala? Paano ko ipakita ko ang tunay mong anyo?
Tibay ay alamat. Sa bundok, sinanay niya sa akin ang pamilya Santos. May dugong alamat, si Gabriel ay kalahati lamang. Walang pagsasanay. May kaunting alamat, mga katangian lamang. Hey, ikaw! Sa katawan mo, may katangian ng alamat. Bakit itatanggi? Bakit ayaw mong aminin ang iyong pinagmulan? Magaling ka rin. Ganto, tawagin mo akong lolo, tuturuan kita ng tunay na galing. Wala tayong kuusap sa daang taon. Bakit ko sasabing lolo ka? Sa dugong ito lang? Anong karapatan mo para tawagin kang lolo? Bakit? Ha? Hanggang ngayon ay ayaw mong aminin, di ba? Kami, Mama Santos, ipinanganak na may kayabangan sa dugo at paghahangad sa sarili. Hayop ka na walang puso. Anong karapatan mong pumasok sa bahay namin? May pagkakaiba ang mga Santos. Tama. Langit ang mga tulad nila para sa aking paningin at alagaan, si Ningning. Ang anak ko ay aso. Ang asama ko ay aso. Ako at ang aso may maraming anak. Ang anak ko ay asawa ng guro ng aking biyenan. Ang relasyon ay talagang komplikado. Walang hiya! Uubusin kita ng buto! Wait! Simula, pagkapanganak, hindi kayo nagkita. Bigla kang lumitaw at nagpakilalang lola. Sanay na sila sa itsura nila. Paano nila tatanggapin ang aso? Immortal naman kami. Wala akong pake. Sa ngayon lang. Alam kong balang araw, tatanggapin ninyo ako bilang inyong lola. Ako, si Marilag, ikakasal sa lalaki na may iniisip na ibang babae. Ang kasal sa De La Cruz, siguradong hindi matutuloy. Kung ganoon, mas mabuting yakapin si Ginoong Mateo. Hindi pwedeng isang side lang. Parang wala siyang pakialam. Hindi ko alam kung maghihigante. Ningning, nagkasundo tayo. Kung buhayin ko ang lola mo, hindi ka na pakakasalan si Carlos. Ngayon ay gumaling na siya. Hindi ka mababalik loob, diba? Ang pangako ng Santos, hindi babalik loob. Si Marilag kasi, matigas ang ulo. Kailangan mo tanungin siya, hindi pwedeng pilitin. Kung hindi pumayag si Marilag, babagsakan niya ba kami? Ang lakas ng loob niya magyabang dito. Gusto pala niya si Marilag. Ang yabang niya, ang galing niya. Kasalan niya si Marilag. Dapat din niyang tawagin akong kuya, di ba? Sa usapin ng aso, may panahon pa. Sa susunod na lang, sa oras na maging bayaw ko siya, ipapahuli ko siya sa matandang aso. Batang walang hiya! Walang usapin ng pag-ibig! Mahal na nilang isa't isa! Kung hindi si Ginoong Mateo, sino pa? Ama. Nini. Ako si Marilag. Hindi ka mahal kayo. Anong narinig ko? Nini. Ako. May ganito ka rin pala. Sino man siya, hindi ko madawa. Mahalin ang lalaking, hindi ko pa nakikilala. Pwede akong ikasal sa'yo, pero hindi kita mahalin. Marilag, ikaw at Ginoong Mateo, paano kayo hindi nagkita? Nung araw, para sa'yo tinanggap niya ang kidlat at ginamit ang lakas. Kung ganon, kaya bang minamahal mo ay si Luningning? O ako, si Mariwak Santos? Ningning! Ningning? Ningning? Bakit langit? Ang aking tanging minamahal ay aagawin mo pa. Putang ina ang tadana. Ako ngayon,
ay lalaban sa langit. Matigas ang ulo ng apo. Parang ako. Naintindihan ko. Marirag, bigyan mo ako ng pagkakataon. Paparaming kitang muli. Marilag, ang ganda ng unang pag-ibig mo. Bakit hindi mo tanggapin? 100 taon para makasama. 2 buhay ay 2,000 taon. Totoo bang gusto mo ikasal kay Carlos sa batang walang kwenta? Totoo bang gustong mong walang dangal ang iyong ina sa pamilya Ramos? Ina, nawala na ang lason ni Lola. Hindi ko na kailangan ikasal kay Carlos. Ngunit, hindi ko talaga kayang ikasal sa hindi nagmamahal. Huwag naman, Marilag. Nag-antay pa ako matuto sa kanya. John, may sulat mula sa Ramos! Pamilya Ramos. Ang Santos at Ramos, hindi na nag-uusap, di ba? Sabi ng Ramos, hinihiling kay kapatid Tibay na dumalaw. Pamilya Ramos? Sino sila? Ignacio. Matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya Ramos. Bakit ngayon biglang may imbitasyon? Malag. Si Ignacio, ba ang iyong kamag-anak? Si Ignacio ang pinuno ng Ramos. Dati, ayaw ng Ramos na ikasal si Donya. Mayroong isang nakaraan. Si Don Ramos, bakit tinatawag si Lolo Tibay na kapatid? Ang Santos at Ramos, meron mong nakaraan? Umalis na si Bunso. Ako. Nandito ako para magpaalam. Gusto kong sundan si Bunso. Alam mo ba, nabuntis si Ligaya kay Tibay? Sa aking anak! Alam ko. Kahit ganon, gustong sundan ni Ligaya. Ngunit, pakiusap po, Ginoong Mateo. Mula ngayon, hindi na po ako makakasama kayo. Umalis ka na. Salamat po. Wala akong balak pumunta sa lugar na yan. Ginoong Mateo, sa imbitasyon, bakit pangalan ko lang ang nandito? Kung si Ignacio ay hindi alam na bumaba kayo, paano niya malalaman na bumaba ako? Parang isang patibong ito. Hati po? Pamilya de la Cruz. Parang ang taong nasa likod ng De La Cruz ang nagpapalaganap nito. Sa tingin ko, hindi lang ito simpleng pagkikita. Mga langaw na De La Cruz. Ginoong Mateo, tuloy ba tayo? Nola, dahil ako ang nagpasimula ng gulo, bukas ako na ang mag-aayos nito. Magaling nga, apo. Parang ang lolo mo. Walang oras na hindi ka papalusot. Tuloy tayo. Hindi pa tapos ang De La Cruz. Magandang pagkakataon. Tingnan ang kanilang laro. Guro, nung pumunta ako sa Santos para manligaw, malapit na ako magtagumpay. Ngunit si Mateo at ang asong yun. Hindi ko akalain na kinaya ni Mateo ang kidlat ng tadana at mabilis na bumaba. Guro, kung hindi mapalago ang gulong ng dugo, ang De La Cruz, paano mapalago ang bulong? Paano pa kontrolin ang lungsod? Huwag mamatay. Ang ikalawang pagsubok ni Mateo ay malapit na. Ikalawang pagsubok? Guro, may plano na po kayo? Walang magawa sa kanya. Gumawa ng paraan sa kanyang mortal. Ang tanging mortal. Si Doña Ramos. Magaling po kayo. Guro, sabi nyo,
Bakit po kailangan patayin si Mateo? Noong araw, pinutol ni Mateo ang dalawa kong daliri. Nasira ang aking dekada ng pagsasanay. Hindi ako lalaking tao kung di ko ito paghihigantihan. Kaya, po kayo nakipag-unayan sa Pamilya Ramos? Huwag mong maliitin ang Pamilya Ramos. Ang galit ng Ramos at Santos ay malalim. Ginoong Mateo, patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali. Ignacio, nung nawala ang iyong minamahal, siyang gawa ng asong si Tibay. Lalo na asong-aso lang si Tibay. Bakit siya ang nasa itaas mo, naging pinakamatandang alagad ni Ginoong Mateo at lagi kang... Bakit? Bakit si Tibay ay aso lang, pero hindi tumatanda at maraming apo, habang ang gusto ko, kailangan kong magtiis para makuha? Bakit? Hindi patas! Guro, nandito na sila. Guro, nandito na sila. Sino ang tumating? Don Ignacio, si Doña Ramos. Si Marilad din. Sumama si Gabriel. Saan ang matandang asong yon? Hindi tao si Tibay. Ang kilos niya ay hindi normal. Marahil nasa likod pa. Magaling! Timing na timing. Pupunta ako sa sala. Patayin ang asong iyon. Wait lang. Bakit mo ako pikilan? Don Ignacio, kung pupunta ka ngayon, patayin ang matandang aso, makakaganti ka. Ngunit kung mamatay si Tibay at malaman ni Ginoong Mateo, anong gagawin mo? Ano ang iyong mungkahi? Antayin ang hari ng bulong. Hayaan akong saktan ang asong iyon. Ikaw ang lalabas. Magagawa mong magigante at hindi magagalit si Ginoong Mateo. Walang masamang mangyayari. Mas maigi ang iyong plano. Kuya, ano bang ibig sabihin ni Carlos de la Cruz? Pinipilit niya tayong galitin si Marilag. Ano pa nga ba? Si Marilag na batang yon ay ayaw pa kasal sa De La Cruz. Naiilam ang De La Cruz. At nagalit. Di ko alam kung anong nangyari kay tatay. Palaging nagsisimba sa isang plak. Kuya, sa tingin mo, kanino o sinasamba ni tatay? Siya ang guro ni tatay. Sinasabing libu-libong taon na siyang nabubuhay. Hindi ba yan kalokohan? Sa tingin ko, siguro nga. Ngunit, sino ba talaga si Mateo? Paano niya nagawang pagtaksilan si Carlos? Pinahiya si Carlos ng ganito kalaki. Wala akong pakialam. Si Marilag na batang yon ay naglakas loob na hindi pa kasalan ng De La Cruz. Si Doña Ramos ay talagang walang utak. Pinabayaan niyang iwan ang kasal na ito. Hindi niya iniisip ang pangalan ng pamilya Ramos. Si Doña Ramos, hindi pinakinggan ng pamilya Ramos. At pinakasalan si Benigno, ang mahirap na yon. Hindi niya man lang pinapansin ang pamilya Ramos. Ngayon, pinapayagan pa niya si Marilag na iwan ang kasal sa De La Cruz. Walang utak talaga. Kuya, kailangan niyo silang parusahan. Walang respeto sa pamilya Ramos. Pumunta kayo! Sa pagdating nila, silang dalawa, baluting nyo at bubugin nyo, ipakita nyo na ang batas ng Ramos ay hindi basta-basta nilalabag. Tama, subukan nila maging mayabang. Opo!
Hoy, hindi ba ito ang ate namin sa pamilya Ramos? Matagal ka nang ikinasal sa Santos. Hindi ka ba masaya? Kung hindi, bakit ipagbili ang anak para sa kasal para mapasama sa De La Cruz? Kayo mga Ramos, busog na busog, no? Mahilig makialam sa iba. Ikaw! Ang aking ina, Doña Ramos, ay matagal nang hiwalay sa pamilya Ramos. Miguel, walang karapatan makialam sa Santos. Walang karapatan. Si Benigno, yung mahirap. Walang pera, nag-propose pa sa pamilya Ramos. Nadumisa ng pamilya Ramos. Kung hindi lang si Doña Ramos, tumakbo kasama ang mahirap. Sa mundo na to, wala kang lugar, Marilag. Narinig namin na ang iyong unang pag-ibig. Nag-propose na. Kaya pala ayaw mong ikasal kay Carlos? Kumusta? Siya ba ay matanda na, may puting buhok? Tahimik! Carlos, ang nagligtas kay Ligaya, para lang sa pansariling kapakanan, nagbaliktad kayo. Pinapabayaan niyo siya ngayon. Walang hiya. Si Marilag ay walang pinag-aralan. Parang ang ina. Walang katotohanan. Nakita ba ninyo mismo na si Carlos ang nagligtas kay Ligaya? Bakit kayo nagtatanggol sa kanya? Oo nga. Kung hindi mo alam, akala mo kayo ay pinapakain ng De La Cruz. Matapang ka talaga. Si Carlos, 2 araw na lang ay iyong pangarap na asawa, di ba? Bakit mabilis kang lumihis? Oo nga, si Carlos ay iyong anak na ipinakilala ni Gabriel mismo, di ba? Sa iyong puso, ang iyong anak na Gabriel ay hindi kasing galing ng mga malulok. Si Mateo, darating para kayong disiplinahin. Hindi namin kayo mapipigilan. Mateo? Sino si Mateo? Hindi ko pa naririnig. Isa lang siyang manloloko na manggagamot. Anong kakayahan niya? Marilag, hindi ka ba nagsasabing malinis ang puso mo? Bakit mo nagustuhan ang isang manloloko? Kahit anong gawin ko, mas magaling pa rin ako sa'yo, Anton. Matanda ka na, walang asawa pa. Kung ikaw ay katulad ko, ayos lang na ayaw mag-asawa. Ngunit ikaw, Anton, ay takot na walang lalaki. Ano ang ginagawa mo? Tulong! Ano to? Bitawan mo ako! Inay! Bitawan mo ako! Di ba sabi, pagdating ni Mateo, hindi niya ako titigilan? Bakit hanggang ngayon wala pa? Kahit dumating siya, ano naman? Bitawan ang anak ko! Sino kayo? Ikaw, ayos ka lang? Kayong si Mateo! Anong kakayahan mo, probinsyano? May lakas ka bang gulo sa pamilya Ramos? Bakit parang lumalamig ang katawan ko? Sila ba ang sumuntok sa asawa mo? Kayong! Palibasay 2 batang walang muwang. Ang inyong ama, Ignacio, ay nag-imbita sa akin para magkita-kita. Bakit hanggang ngayon ay nagtatago pa rin? Siya siguro ang tinutukoy ng ama na matandang asong buhay pa. Mateo, marami nagsasabi na sikat ka. Anong kakayaan mo? Pakita mo sa... Para sa inyo, sapat na ako, si Tibay. Sabihin nyo, gusto nyong mamatay paano? Patayin ba kayo ni Tibay gamit ang malaking buto? O babalikan ko ang mga salita at pipigain kayo? Package ng kamatayan. Pili lang, pumili na kayo. Pala ka na humahanga, malaki ang bibig mo. Dahil ikaw ay kapatid na aking ama, ang papuksa mo sa mga tauhan namin, hindi pa namin binabayaran. Sino ka para magsalita? Opo! Bakit kayo lang ang dumating? Nasaan si Benigno? Benigno? Si Benigno ay aking anak. Ako ang ama ni Benigno. Bakit? Ako mismo ang dumating. Hindi pa ba sapat? Walang katotohanan!
Si Benigno walang ama. Lalo nagbata ka. Paano maging ama niya? Walang katotohanan na sinasabi mo. Anak asawa, sabihin mo kung sino ako. Pa. Lolo Tibay ay amin ni Nuno. Siya ang nagpagaling kay Ginoong Mateo. Ano? Wala katotohanan! Ang nagpagaling kay Lola Ligaya ay si Ginoong Mateo. Ano? Walang katotohanan. Alam mo lahat dito na si Ligaya ay may sakit. Walang gamot, nakaasa lang sa De La Cruz. Kung hindi, patay na siya. Maliban sa De La Cruz, sino pa ang makakapagpagaling sa kanya? Ang dalawang ito, gumamit ng masamang... Tama, ang gumamit ng masamang galing ay hindi mabuting tao. Siya ay isang manloloko. Sapat na, San si Ignacio. Si Ginong Mateo, bakit hindi lumabas para salubungin? Ginong Mateo? Ginong Mateo. Hindi mo ba sinabi na si Tibay lang ang bumaba? Don Ignacio, nasa lobby ako kanina. Totoong sa mga dumating, walang Ginoong Mateo. Bakit ang larawan ni Ginong Mateo nagpakita? Ang larawan ay nagpakita dahil naramdaman ang iyong debosyon sa pangsamba. Tama. Siguro dahil sa debosyon, Nalaman ni Ginoong Mateo at nagpakita para ipaalam. Totoong nagpakita lang? Siyempre, Don Ignacio. Isipin mo, kung dumating si Ginoong Mateo, sa kakayahan natin, siya hindi titingnan. Dati pa niya tayo sinugod. Tama. Ngunit babala lang. Kung maglaro kayo ng laro, ang Pamilya Ramos, hindi basta-basta. Paano ko magawa? Ikaw, tingnan mo ulit ang lobby. Sige. Doña Ramos! Nalimutan mo bang pangalan mo? Sa harap ng matandang aso na to, tinawag mong Ginong. At siya, isang baguhan, batang-bata. Maaring guro ng aking ama? Walang katotohanan! Kaming Ramos! Paano maaring magkaugnay sa taong walang pinagmulan? Magmuni-muni ka muna kung karapat-dapat ka. Kawin mo? Gagawin? Isusugal kayo sa impyerno! Tibay, hindi ako nakikipag-usap sa b***o. Ignacio, asan ka? Paano niya nalaman ang bundok, Mateo? Baka... Andrea, tingnan mo, ang pangalan sa plaka ni Ama. Kuya! Kuya, ang plaka, hindi pinahipo ni tatay. Ngunit itong lalaki, paano naging si Ginong Mateo? Si Ginong Mateo ay may daang taon. Ngunit itong lalaki? Siya nga si Ginoong Mateo. May kapangyarihan siya. Walang katapusan ng buhay. Possible din naman... Kayo dalawa! Anong pinag-uusapan? Nagtanong ako! Saan si Ignacio? Kuya, bobo ka ba? Kung si Ginoong Mateo nga, paano hindi mapapakita ng kapangyarihan? Tama! Doña Ramos, wanang takot ka? Saan mo kinuha ang batang ito? Ikaw din. Ikaw ay walang iba, kundi isang probinsyano, pinangangalandakan na ikaw ang unang pag-ibig ni Marilag. Pinapayuhan kita, umalis ka sa bahay, Ramos. Huwag mong abalahin ang kasali ng Marilag at Carlos. Pababayaan ka ng pamilya Ramos. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng lungsod na ito. Okay? Okay, subukan natin kung sino ang hindi makalabas. Subukan natin kung sino ang hindi makalabas.
Kuya. Pinabayaan mo siya. Ikaw? Hindi ka ba simpleng tao? Bakit mayroon kang ganitong lakas? Sino ang nagsabi na simpleng tao lang ako? Si Mateo Liwanag ay isang manloloko. Nanaklas sa akin ang lahat ng karangalan at may kapal ng mukha. Si Marilag ang kanyang unang pag-ibig. Kayo ay kaibigan ng aming pamilya. Kailangan ninyo, tulungan kaming makaganti. Ang lakas niya pala. Hindi ako mananakit ng babae. Binibigyan kayo ng pagkakataon. Sabihin nyo. Kung hindi, Babasagin ko ang ulo ninyo! Sabihin nyo! Walang kwenta. Andrea! Carlos! Siya na naman. Saan si Carlos? Mateo! Naghintay kami ng aking guro. Carlos! Si Dr. Mateo, nasaan siya? Carlos, bakit ka na sinungaling? Sinabi mo hindi bumaba si Ginoong Mateo. Akala mo bobo si Ignacio. Siya ikalawang alagad ni Ginoong Mateo. Kung malaman niya na bumaba na si Ginoong Mateo, matutuloy pa ba ang plano namin ni Guro? Ikaw! Ginoong Mateo, kami ni Andrea ay pinasakay ng masamang tao. Pasensya na po sa abala. Walang kasalanan ng hindi nakakalam. Ginoong Mateo, hindi alam ni tatay na bumaba ka kasama kayan si Dr. Mateo sa maliit na simbahan. Ako'y magsasabi kay tatay. Silang magkapatid ay nahulog sa aking bulong. Wala nang lakas na tumayo. Paano pa magbabalita? Carlos, si Dr. Mateo ay talagang walang kwenta. Sumunod ka sa kanya, walang magandang mangyayari. Umalis ka na. Huli na. Parang kanina, hindi ka pagalit. Una, ayusin kita bago linisin ang pamilya. Mateo, kahit gaano ka malakas, hindi mo mapipigilan ang pag-ibig. Marilag. Carlos, anong gagawin mo? Sa aking apo, sa aking donya. Panurin nyo ito! Bulong na naman ito! Ako si Lolo Tibay. Sa susunod, gamit ang malaking buto na ito, papatayin kita! Tatulo! Bakit kami bilang? Bibilangin mo ba ang iyong kamatayan? Tanghala! Carlos! Nalunod ka na ba sa takot? Isa. Uy, anong amoy ito? Mabaho! Parang ito ay bulong ng pag-ibig. Marilag, kumusta ang iyong katawan? May masakit ba? Ako... Wala akong problema. Ginong Mateo, ang aking ilong ay mas sensitibo kaysa sa inyo. Dapat mo bang alalahanin muna ako? Alalahanin muna ako? Kahit ano kinakain, takot ka pa. Walang kwentang tanong. Bago ako kumilos, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magiganti. Binibigyan kayo ng pagkakataong magiganti. Hayop ka! Ilabas ang gamot! May lakas ka bang bululin kami? Papatayin kita! Sapat na ang gamot. Kung hindi, Ano mangyayari? Isang snap? Mawawala ako? Ang kamatayan ang pinakamahusay na kalayaan. papabayaan ko, patayin ka ni Tibay. Hindi mo makukuha ang gamot. Parang gusto mong subukan. Tibay, attack!
Mateo, mahal mo ba si Luningning? O ako si Marilag? Marilag. Mateo, sabihin mo, sino talagang mahal mo? Ako ba, si Marilag, o si Luningning? Ginoong Mateo, halatang halata na si Donya ay nahawaan ng bulong ng pag-ibig. Wala lang yan. Gagamitin ko ang buto ko at isang hampas. Ang bulong ng pag-ibig ay matatanggal. Tayong dalawa, magkamukha. Mahal ko si Luningning at namahalin din kita, Marilag. Hindi! Hindi ako si Luningning! Ako lang si Marilag. Mampakailanman, ako lang si Marilag. Hindi ako si Luningning. Hindi ako si Luningning. Apo, anong problema mo ngayon? Ang tungkol kay Luningning, alam mo na yan dati, di ba? Bakit ka galit na yon? Anak, Luningning man o Marilag, ano ba ang malaking pagkakaiba? Hindi mo ba rin gusto si Ginoong Mateo? Basta, meron ka sa puso ni Ginoong Mateo, ayos na yan. Anong problema pa? Totoo yan, Apo. Ngunit hindi ngayon ang panahon para dito. Marilag! Marilag? Anong nangyari kay Marilag? Ang magagawa lang ay patahimikin siya. Hindi ko nakita dati ang pag-uusap ninyo ni Luningning. Hindi ko alam ang inyong pag-ibig kung gaano kalalim. Hindi ko maipasok ang katauhan ni Luningning habang may agwat sa pagitan natin. Mateo, hindi ko magawang ibigay ang lahat sa'yo. Mangyaring tanungin. Kung mas maraming tanong, mas malapit ang kamatayan ni Mateo. Sunod, maramdaman mo ang galit ni Lolo Tibay. Yeah! Kidlat ng Tadhana. Kidlat ng Tadhana! Kidlat ng Tadhana! Ano ang kidlat ng Tadhana? Ang pangalawang pagsubok ng aking puso. Pagsubok ng puso? Nung nakaraan, si Marilag ay namatay at ikaw ay nasugatan. Ngayon... Mateo, ang minamahal mo ba ay si Luningning o ako? Marilag. Mateo, ito ang iyong pagsubok. Pero ako ang mamamatay. Nung nakaraan, sinagi po si Luningning. Ngayon, ano? Ipagtatanggol mo ba ako sa kidlat? O manonood lang at hahanapin ang aking susunod na buhay? May paraan ba para maiwasan ito? Ang kidlat ng Tadhana ay panganib ng mundo. Kung hindi nito mapatay, hindi ito titigil. Mahal ko si Luningning. At ikaw din, Marilag. Natagalan ko ang unang kidlat para kay Marilag. Kakayanin ko ang pangalawa. Huwag po! Huwag po, Ginoong Mateo. Nung nakaraan, nagharang ka na ng isang pagsubok. Kung harangan mo ulit ito, magbabalik ang kidlat at mawawala ka. Mamatay si Mateo. Ngunit kapatid ko si Marilag. Anong gagawin ko? Ako na. Kung sa amin may kailangang mamatay, ako na lang. Hayaan ako. Harangan ang kidlat. Batang loko. Nung una, ayaw mong kilalanin ako. Sabi mo, hayop lang ako. Tama ba? Ngayon, tingnan mo ang aking galing. Ako, si Tibay. Karapat-dapat ba na maging lolo? Lolo! Mahal na po. Alagaan mo ang asawa ko at ang aking tiyuhin. Yung kidlat? Ano nangyari sa harap? Kalungkutan ni Mateo. Walang laban sa Tadhana. Kahit gaano siya kalakas.
Hindi niya Ignacio, si Tibay na matanda, isa siyang alamat. May kapangyarihan, maring tawagin ang kidlat, hindi nakakaiba. Totoo nga. Siyempre. Anong iga ito? Ang larawan ni Ginong Mateo. Magaling. Si Tibay na matanda, di nakayanan ng kidlat, namatay. Ngunit bakit napunit ang larawan ni Ginoong Mateo? Si Tibay ay unang alakat ni Ginoong Mateo. Kung nasugatan siya, si Ginoong Mateo magiging aware, sabi ko lang, ang pagkabasag nito, si Tibay ay patay na. Si Ginoong Mateo ay malamig. Ikaw ang magiging unang alagad. Binabati kita. Magaling. Sumunod sa akin sa harap. Hayaan na to, kidlatin! Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tawagin akong Lolo? Mamamatay na ako! Pinag-aaway mo ba ako? Ginong Mateo! Ginong Mateo! Ginong Mateo! Mateo! Ginong Mateo! Tibay. Matagal ka ng buhay. Dapat nang mamatay. Ngayon, ako na si Ignacio ang magpapababa sa iyo. Magiging opisyal na unang alagad ni Ginoong Mateo. Sa kabilang dako, ang sakit ng pag-agaw sa asawa na yon. Parang binayaran mo na. Patay na si Mateo. Wala na. Hindi pagising ang hari ng bulong. Meron pa si Tibay. Bigyan kayo ng kaunting oras. Paalam kay Mateo. Mateo! Ginong Mateo! Ikaw ang Ginong Mateo! Hindi ka mamamatay! Mahal ko si Luningning. Mahal ko si Luningning. Mahal din kita, Marilag. Nagpalampas na tayo ng marami. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Okay? Ningning, mahal kita sa habang panahon. Marilag, anong nangyari? Ako si Luningning. Ako si Luningning. Ako si Luningning. Marilag, Luningning. Ako si Luningning. Naalala ko na. Naalala ko na lahat, Mateo. Naalala ko na lahat. Mateo. 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 Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Ikaw, Tibay? Bakit buhay ka pa? Hindi ka ba patay na? Ignacio! Walang hiya ka! Ang lakas ng loob mong makipag-ayos kay Dr. Mateo! Magayos. Nung nasa bundok pa ako, gamit ang pagiging kapatid,
Pinagsasabihan mo ako araw-araw, huwag na nating balikan. Ikaw ay alamat. Bakit ka mas mataas sa akin? Bakit? Ang maging unang alagad ni Ginoong Mateo, kahit ang bunso na minamahal ko, ay ninakaw mo sa akin. Sabihin mo, anong mas magaling ka sa akin? Bakit ikaw ang may lahat? Bakit? Dahil ako si Tibay, handang protektahan si Ginoong Mateo. Ikaw, Ignacio, alam mo lang ay makipag-ayos kay Dr. Mateo at sirain si Ginoong Mateo. Anong sabi mo? Sinabi mong sinira ko si Ginoong Mateo? Ikaw talaga, walang kwenta ang sinasabi mo. Simulat sa pool. Ang gusto ko lang ang buhay mo. Hitay, huwag mo nang ipagpatuloy ang pagkakamali. Si Carlos at Dr. Mateo, hindi naman talaga gusto ang buhay ni Lolo Tibay. Sila, gusto nilang gamitin ng pamilya Ramos para patayin si Ginoong Mateo. Walang katotohanan, Ginoong Mateo ay makapangyarihan. Paano naman mamatay ng ganun lang? Bakit hindi? Ang dugo sa harap mo ay dugo ni Mateo. Paano naman? Ginoong Mateo, siya ay makapangyarihan. Para protektahan ako. Siyang namatay. Imposible, Ginoong Mateo. Hindi pa ba siya bumaba ng bundok? Itay. Ama, bumanggon ka! Alagad na si Ignacio ay naghihintay. Ginoong Mateo. Guro, si Mateo ay tinamaan ng kidlat ng tanda na patay na siya. Wala na siyang pang-asa na mabuhay. Hari ng bulong, aking minamahal na anak, bumangon ka na. Guro, ngayon, mahari na nating lipulin ang grupo ni Tibay sa isang iglap. Tibay, tanong ko, di ba siguro nasa bundok pa? Bakit biglang bumaba? Uminibig si Ginoong Mateo kay Luningning. Araw-gabi siyang nag-ensayo. Matagal na siyang bumaba. Hindi ako naniniwala. Ginoong Mateo, bakit ka namatay? Kidlat lang naman. Ang langit ang iyong ama. Ang lupa ang iyong ina. Hindi dapat, guro. Hindi ako naniniwala. Noong nakaraan, si Mateo ang sumalo. Sa ngayon, ito ang pangalawa. Kahit malakas si Mateo, pwede ba ninyong pabayaan siyang ganito? Ignacio! Bopong Ignacio! Walang puso! Malupit! Walang utak! Saan ako walang puso? Saan ako malupit? Saan ako walang utak? Ako lang milinlang ng masamang tao, ngunit hindi ko kailanman nais saktan si Ginoong Mateo. Saan ka may puso? Saan ka hindi malupit? Saan ka may utak? Habang buhay, hindi kita mapapatawad! Sapa na! Asong lolo! Ngayon, babayaran ko ang iyong ginawa. Carlos, walang hiya ka. Sa panahon ni Mateo, hindi ka man lang kasing galing. Walang hiya! Patay na si Mateo. Sino ang aasahan mo? Wala ka lang. Nagsasalita lang. Dr. Mateo! Carlos! Kayo dalawa walang hiya! Noong una, si Ginong Mateo ang nagpaturo sa iyo ng buong puso. Hindi ko akalain na ang itinuro niya ay isang traidor. Walang utak ka! Ayop! Mateo, kailan mo ako tinuruan? Ngayon, kayo lahat ay mapapahamak at magbabago ang mundo!
Ignacio, dahil naloko ka ng 2 traidor, bibigyan kita ng pagkakataon na lumaban kasama ako. Hintayin natin patayin silang 2. Saka tayo maglaban ng buhay. Siyempre, may kalaban, tayo'y magsama. Tayo'y maglaban, ikaw ang mamamatay. O ako. Guro, noon, ako'y tinadyakan gamit ang buto. Ipaglaban mo ako. Huwag mag-alala. Hintayin natin patayin si Tibay at Ignacio. Ang buong lungsod ng Santos ay akin. Sa Marilag na yan, pwede mong pakasalan. Buong buhay ko kay Mateo, hanggang kamatayan. Ginamit mo ang bulong ng pag-ibig para sirain kami ni Mateo. Ikaw na traidor, kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Ikaw, Batang Marilag. Bagaman wala na si Ginong Mateo, dito pa rin si Ignacio at si Tibay. Gustong palitan ng mundo? Ubusin muna kami. Ulo ng matanda ako ang unang kukuha! Malay mo lang. Ulo ng taong yan akin na. Gaganti ako para kay Guro. Kainin mo to! Lola! Norma! Ang bulong ng dugo ay natapos. Lola! Lola! Matandang aso. Kayang tumayo? Alalahanin mo muna ang iyong buto! Ako si Tibay, malapit nang mamatay! Dr. Mateo! Habang nandito ako, hindi kita papayagan lapitan si Ginoong Mateo! May kasalanan ako. Ang aking puso ay hindi matatag. Hindi dapat ipasa ang personal na galit sa iba. Hayaan akong magpakabayani. Ignacio! Matanda ka na gusto mamatay! Ako ang kapatid! Kung lalaban, ako ang mauuna! Dati, kinamkam mo asawa ko. Ngayon, pati kamatayan, kinamkam mo! Hayop ka! Di ka pa rin nakalimot? Patayin kita! Gugupitin kita! Sapat na. Patay na si Mateo. Kahit gaano kayo tapat, hindi niya naririnig. Sabihin mo sa kanya sa impyerno. Dati, pinipigilan mo ako para putulin ni Mateo 2 kong daliri. Ngayon, ikaw ang unang tata. Maging gat! Matandang hayop! Sinasabihan na kitang kumain ng kaunti! Hindi ako mapapatay ng kanyang sumpa! Mapapatay pa rin ako sa bigat mo! Tumayo ka! Akala ko ikaw ang kaibigan ko, pero gusto mong sirain ang Santos! Dahil sa ating matagal na pagkakaibigan, pwede kong patawarin ang pamilya Santos. Yak! Manajin ko lang! Mayapang! Tapos na. Parang lahat tayo ngayon mamamatay dito. Hindi ko ayo papayagang lapitan siya! Magagamit mo ang bulong pang-api. Dahil ikaw ay aking alagad, tatanggalin ko lang ang 2 daliri mo. At ay papalayas ka. Opo. Hindi mo nagustuhan ang bulong ko. Pinutol mo daliri ko. Pinabukod mo ako. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang lakas ng bulong. Dati ikaw ang nagprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang protektahan ka. Hindi kayo magtatagumpay! Walang utang na loob. Mahabang Ginoong Mateo. Paalam na sa mundo. Huwag!
Maligayang pagdating, Ginoong Mateo! Maganda! Maganda talaga! Nandito ako. Walang magdaring manakit sa'yo. Siya? Paano niya? Mateo, katatapos mo lang ng kidlat ng katana. Paano mo nataas ang katawan? Alam kong... Paano ako kukunin ang kamatayan? Ikaw ay mortal. Sa kapangyarihan ni Ginoong Mateo, walang alam. Si Ginoong Mateo ay milika ng langit at lupa. Ang kidlat ng tadhana ay hindi kayang patayin siya. Dr. Mateo! Tapos ka na! Nandito na si Ginoong Mateo! Ginoong Mateo! Patayin si Dr. Mateo! Huwag hayaang manira siya ng mundo! Nung araw, pinatawad kita. Hindi ko akalain na naging problema. Binigyan kita ng pagkakataon na manloko sa akin noong araw ng aking pagsubok. Ginoong Mateo, na-blind ako ng aking pagka-obsessed. Kaya ako naniwala sa mga panlilinlang. Sana po, parusahan niyo ako. Ginoong Mateo, si kapatid Tibay, kahit na gusto niya ako saktan, pero nagligtas na siya sa akin. Nagligtas na ako. Pakipabayaan na lang po siya. Alam ko na ang lahat. Hihintayin ko muna si Dr. Mateo bago ko ihatol ang iyong parusa. Salamat, Ginoong Mateo. Tumayo ka na. Ayos lang po kayo? Bakit nawala siya? Pinakain mo pa ang iyong isang at tanging alagad. Ha? Carlos de la Cruz, ang taming anak ng de la Cruz. Ginawa mo ito. Kahit patawarin ka ni Ginoong Mateo, ang de la Cruz, hahatulan ka ng kamatayan. Kamatayan? Sino ang papatay? Baka ikaw. Hari ng pulong. Tingnan niyo! Ano yan? Bulong ng dugo lang yan. Hayaan nyo! Babasagin ko yan! Hindi ito bulong ng dugo. Hari ng pulong. Hari ng bulong! Ginoong Mateo, ang hari ng bulong ay 100 taon na hindi lumitaw. Mateo, kung hindi ka natatakot sa hari ng bulong, lumaban ka. Katatawanan! Paano matatakot si Ginoong Mateo sa isang maliit na bulong? Walang takot si Mateo. Pero kayong mga mortal ay hindi sigurado. Ano ibig mo sabihin? Papatayin ang hari ng bulong. Madali lang. Ngunit kung ito ay pilit patayin, ang lason nito magkalat hanggang kilometro. Kung malanghap, tiyak na mamamatay. Oh no, may malaking trahedya na mangyayari. Anong nangyari, Ina? Puntahan ng Ramos. Bilisan! Paano na ba yun? Wala bang ibang paraan? May paraan, pero kailangan ng tao. Ang bulong ng dugo, pilit nilang ilalagay sa kanilang katawan at papainumin ng dugo hanggang mapusok. Saka, patayin. Ngunit sa ganung paraan, ang taong yun mamamatay din! Mateo, sa araw na ito, kamatayan natin! Ako na lang. Ako na lang. Gamitin ang dugo ko para sa hari ng bulong. Para sa hari ng bulo. Mahilag! Huwag! Ginoong Mateo, napasok na po ako sa malaking gulo. Malapit na akong mamatay. Hayaan na po ako na ihandog ang dugo ko. Gamitin ang buhay ko para bayaran ng kasalanan. Ama, wag! Ama! Ginoong Mateo. Handa akong ihandog. Matanda na si Ama. Hayaan niyo siyang magpahinga. Kuya! Ako ang iyong kuya. Hindi pa para sa'yo. Matapos ako, alagaan si Ama. Ano? Ignacio, may konsensya ka pa sa sakripisyo.
para kang nagtanggol. Ginong Mateo. Hindi mo pwedeng paboran siya. Wala na. Ako naman ang kapatid. Hayaan na ako. Ignacio. Matapos ako. Huwag mo hanapin si Marilag. Ama! Lola! Lola! Sinong Mateo? Maganda. Wala na kayong samahan na loob. Matapos ako umalis, sana maging ganito pa rin kayo. Huwag na kayong mag-away. Maraming tao dito. Bakit ikaw pa ang isasakripisyo? Nagsakripisyo ka na ng sobra. Pwede rin akong magsakripisyo. Hari ng bulong, hindi lahat ay pwedeng magsakripisyo. Kung hindi mapigilan, ang hari ng bulong, mas lalong lumala ang makasakripisyo. Ay ako lamang. Mateo, iligtas mo ba ang sarili mo o ang milyong tao sa mundo kasama si Marilag? Pili ka. Ginong Mateo! Marilag, alalahanin mo, ang iyong minamahal ay isang bayani. Mateo! Mateo! Mateo, pakiusap. Huwag kang umalis, ha? Huwag mo akong iwan. Kakaiba. Bakit ang init ng panahon? Oo nga, hindi ko pa nakita ang ganitong lagay. May mali. Parang may nararamdaman sa loob ng katawan na parang lalabas. Mateo, tapos na ba kayo maglandian? Itong huling pagkikita nyo ni Marilag, humingi ka sa akin kung masaya ako. Bibigyan pa kita ng oras. Matandang hayop! Ignacio, matandang hayop. Mamaya, patikim ka muna sa hari ng bulong. Luningning ngayon, hindi napukol ng kidlat. Mateo, kung hanapin mo si Marilag, hindi na ganun kadali. Paano mo nalaman na si Marilag ang mapapailalim sa pag-ikot? Ikaw? Ikaw talagang isusunog sa bulong ng dugo? Alam mo ba, ubus dugo ang bulong ng dugo. Kahit ikaw na si Mateo, mamamatay ka rin. Gagawin mo talaga? Mateo, ikaw talaga ang magpapalaban? Mateo, nabaliw ka na ba? Bakit mo ginagawa ito? Mateo, bitawan mo! Hayaan ko si Marilag! Hayaan mo ako! Di ba't lahat tayo masaya? Panahon na para linisin ang pamilya! Ginong Mateo, huwag! Ginong Mateo, huwag! Mateo, ikaw na dilapitan at mataas ang lipad
di akalain na mapapaisipan ni Dr. Mateo. Sa araw na ito, napahamak ka, walang pagsisisi. Ang taong tulad mo, di karapat-dapat mabuhay. Ang mga katulad mo, hindi karapat-dapat mabuhay. Patayin kita at walang muling buhay. Kakaiba. Sakit ng ulo ko. Parang napanaginipan lang. Bakit biglang sumikat ang araw? Mateo! Gino Mateo! 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 Ano ang dapat kong gawin para mabuhay ka? May paraan ba kayo? Hindi ka ba alamat? Hindi ka ba kapatid? May paraan kayo, di ba? May isang paraan. May isang paraan. Ligaya! Ligaya! Masaya kong makita ka. Magbilis ka. Hindi na makahawak si Ginoong Mateo. Hindi na makahawak si Ginoong Mateo. May isang lugar, ang malinis na lawa sa bundok. Yun yung binigyan ko dati kay Ligaya para maligo. Pero yung malinis na lawa, baka makasama kay Ginoong Mateo. Ano ang masama? Magiging tulad mo ngayon. Karimutan ang nakaraan. Marilag. Baka hindi na kita maalala. Hindi na kita maalala. Tsaka si Ginoong Mateo, kailangan niyang maglinis ng dugo sa lawa. Pwedeng 1 araw, pwedeng 10 araw, o baka 100 araw. 1 araw sa bundok, 1 taon sa lupa. Marilag, ikaw ay mortal. Hindi ka pwedeng manirahan sa bundok. Marilag, handa ka bang maghintay ng walang hanggan para kay Ginoong Mateo? Saka si Ginoong Mateo, baka hindi na talaga ka maalala. Hindi! Marilag, maganda ka. At bata pa. Hindi kailangan. Para sa akin, sayangin ang buhay. Hindi. Hindi. Okay. Naintindihan ko. Hindi. Handa ako. Handa ako. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Kahit lumipas ang panahon. Handa akong maghintay. Todo. Mapagkunwari na lalaki. Magtiwala po kayo. Matapos kayo umalis, aalagaan ko ang pamilya Santos at livinisin ang mga De La Cruz sa lungsod. Ipagkakaloob ko ang lahat ng ari-arian para gawing rebulto si Ginoong Mateo. Kapatid. Gawa ka rin ng rebulto para sa akin. Malis! Ligaya, hindi ko akalain na ang pagbaba ay ganito kabilis. Sasama na ako kay Ginoong Mateo, pumasok sa bundok. Mag-ingat ka lagi. Ingatan mo ang sarili mo. Anak, alagaan mo ang nanay mo. Ikaw din, babala lang. Huwag mong balikan si Ligaya pag ako ay umalis. Tibay, gagamitin ko ang natitirang lakas. Protektahan si Ligaya. Gawin siyang aking inapo. Sa ganitong paraan, pag bumaba tayo, may pagpapatuloy ninyo ang pag-ibig. Di talaga kayang magpatalo. Ginoong Mateo, handa na po kami. Mateo. Sa pagkakataong ito, ako naman ang maghihintay. Mateo. Kailangan mong bumalik para sa akin.
Mateo, kailan ka pupunta para pakasalan ako? Oo nga, antayin mo na lang ipanganak ang lola mo. Bakit? Tibay, gagamitin ko ang natitirang lakas para protektahan si Ligaya na maging aking inapo. Sa ganitong paraan, sa oras na bumaba tayo, may pagpapatuloy ninyo ang pag-ibig. Marahil, nakalimutan niya na ako. Gawin natin ang masaya! Gino Mateo. Mahal na apo, kung hindi ka gigising, ang asawa mo, ang aking apo, talagang aalis na sa'yo. Marilag! Gino Mateo, gising ka na? Naalala mo pa ako? Ang iyong asong Tibay? Di niya siguro alam na kanina. Sa kanyang tainga, binababuyan ko siya. Parang hindi nasira ang utak. Parang dati pa rin, seloso sayang. Nilagyan ko siya ng matagal na tubig panghugas. Gaano katagal akong natulog? Mga ilang dekada na. Umalis. Hanapin natin asawa natin. Tara! Hanapin asawa. Mali. Wala pa akong asawa. Umalis ka na at gawin mo asawa ko. Umalis. May kailangan po ba kayo? Hanapin namin asawa namin. Ako hanapin asawa ko. Siya hanapin asawa niya. Nagbibiro lang kayo. Isa lang ang senyorita ng Santos at engaged na siya. Di ko alam ang asawa niyo. Si Lola Santos? Marilag Santos. Ano? Ano? Binata na ito, may tapang magsalita? Ang Lola Santos ay matagal pang mabubuhay at labis na matanda na. Kayo ay mukhang bata pa. May tapang asarin si Lola. Sobrang walang respeto. Tagapamahala, paalisin sila. Kayo dalawa, mukhang bagong bumabalang ng bundok. Sa totoo lang, ang Lola Santos may kasunduan noong nakaraan at hindi ikakasal sa iba. Kung wala kayong kakayahan, na yon, baka mahirap kayong umalis. Kayang-kaya na, di ba? Papasukin na kami para makapanganak na sila ng asawa ko. Ako ang senyorita ng Santos. Ang unang kasintahan ni Marilag. Kayo! Hindi pala kayo alamat. Ang sakripisyo ng bulong ng dugo. Totoo pala. Mas importante ang gawain. Oo. Pasok po! Matagal na kayo hinihintay ng senyorita! Pasok po! Marilag, handa ka bang maghintay ng walang hanggan para sa Ginoong Mateo na hindi mo alam kung kailan gigising?
At si Ginoong Mateo, maaring hindi na mabalik sa alaala mo. Mateo, kailan ka ba gigising? Malilimutan mo pa ba ako? Nini. Tawagin ba kitang Ningning? O Marila?